Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Sa verse 3, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ang kanyang pangalan. Verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng saling ng langit. Tayo manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, na dakila. Diyos na lumikha at nangyari at lupa. Diyos na nabili sa amin ang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinaparangalan namin ang dakilang pangalan mo. Pangalan pinakamakapangyarihan sa lahat. Pangalan pinakadakilan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na malapit sa iyong banal na presensya. Banal na Espiritu, punuin niyo po ang tahanan ito. Ang paisahan po, Panginoon, ng banal na presensya. At dalaga namin ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you for your presence, Holy Spirit. We open our spiritual eyes, hearts, and minds open, that we may understand, that we may comprehend your message this morning. Fill this place, O God, with your Spirit. You are our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. There is none like you, Lord God. You are the King of Kings and the Lord of Lords. We exalt your name on high, Lord Jesus. For we believe in the power of your name. There's power in the name of Jesus. Dalaga namin, Panginoon, huwag magpasok anuman hanggang ng kaaway sa lugar na ito. Upang kami sama-sama, Panginoon, na magpupuri, magdadakila at magpapasalamat sa iyo. Magsasaya kami sa presensya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Cover this place with your precious blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence in our lives. Hallelujah. We give you the highest glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Sa magpapalang umaga po sa ating lahat. Tayo pa rin may ganang at saya sa umagang ito. Ang lahat may sabi ng Amen. Amen. Ang hilang lahat may sabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sa umagang ito na esposa, ang bawat isa sa atin po ay magpapamayan. Kaliwa, kanan, likod, harap, at kung saan man. At ipakita po natin ang galang at saya sa ating mga mukha na andito tayo sa lingkong ito. Ipinabayan. Ayan, hallelujah. Jesus. Gusto ko lang i-share yung verse na to sa Psalms 195. Psalms 95 verse 1 to 3. Sabi doon, halika kayo, magsaawit tayo na may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng handungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya na may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. So, umaga nito, sabay natin purihan ng mga masigaw kong awit at mga masasayang awit ng ating Panginoon. Handa naman
So maganda, nais ko po ang bawat sa atin ay magkaroon ng open heart and open mind to praise our Lord. Let's see how great our God is in our lives. Kung paano po siya kumilos sa ating buhay. Ipakita po natin kung gaano kalaki ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Jesus.
tayong monthly fellowship mga kapatid. Sa February po ang umpisa. Na meron po tayong February 16 para po sa men's and women's 3 p.m. dito po sa church. At ang young people din po sa January 26 ay meron na po silang fellowship. Monthly din po yung fellowship ng mga young people. Kaya po, maging ready po ang lahat. Bago po ang anniversary, meron po tayong gagawin na prayer meeting bilang paghahanda. At ang prayer meeting po natin ay gagawin natin doon po sa Bulacan, sa Wall of Jerusalem. Doon po tayo pupunta, 4 a.m. po tayo pupunta February 15. Kaya doon po sa gusto sumama, magpalit sa lahat kay Pastor Giselle para po mabilang kung sino po yung pupunta. Yung pupunta po doon, para po sa prayer meeting po na ito, morning devotion po natin, kailangan po hindi nakashore, hindi po nakasando, kailangan po ang ating po, ang mga ito po ang ating katusan, pagkarap po natin po sa ating po Panginoon. February 15 po yan. So, dahil po sa mga kapatid, tayo po ay excited po tayo na ihanda po natin mga sarili para po sa ating po nalalapit na anniversary. Purihin po si Lord. Excited po ba kayo? Amen. Amen. Excited po tayo lahat. Kaya po ang napakaraming blessings po tayo tinanggap ng kay Lord. Napakarami po niyang ginawa para sa atin. Amen. Marami po sa inyo, marami po sa atin po ang pinagpala. Dahil po ba yung pinagpala ni Lord? Amen. Amen. Pinagpala po tayo ha. Palamakan po natin ang ating Panginoon. Kaya gagawin po kayo. So, yun na po ang announcement po ngayon. Tayo po inilako na pakibukas po kayo sa aking saklat po ng ikalawang Korento, siyam, talagang 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Ang sabi po dito, now say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sabi po na ito po, sinasabi ko, ang nagkakasik ng bahagya na ay mag-aani naman bahagya na, at ang nagkakasik ng sagana ay mag-aani naman sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So lahat po na magdadala ng kanila pong hinahandog at isang pangkagi kung sa harapan, kailangan po masaya. Amen? Amen. Masaya. At sa loob, dahil po iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So tayo po ay Amang banal, sa babagi, bulit ko kami amay, nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, napakabuti mo, God, tunay po, Diyos, na wala po kami masabi. Dahil nariyan ko po, Panginoon, na lagi po nag-iingat sa amin, lagi nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Lord, sa lahat po ng blessings na iyong pamibigay sa amin, Panginoon. Natin po, Diyos, ang iyong mga anak, natin po ang bawat isa, na magdadala ng kanilang handog at isang bahagi, nawa o God ang bawat bagay dito, Panginoon, bawat sa labi, Panginoon. Dadalhin at iyong mga anak ay magkaya-aya, Panginoon, sa iyo. Nawa ang puso ng bawat isa, God, ay magiging masaya, masigla sa kanila pong pagharap sa iyo, Panginoon. At Lord, ang bawat sa labi na malimiko ngayong umaga, nawa patuloy itong magamit sa iyong gawain, upang marami pa po makakapagin sa God, malalita kay sa iyo. At marami pa po kaluwa din, Panginoon, ang mga marating at maabot, Panginoon, ay sa tulong po ng pinansyal, O God, at ay pagkakaloob ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, pag-ingarakan mo rin po, Panginoon, ang hahawak ng gawin ito ay po siya
Amen. Good morning po sa lahat. Sa po nga pagpalang maga sa bawang sa akin. Tunay pong pinagpala dahil nandito po tayo sa tahanan ng Diyos. Amin pa po. Tayo po natin. Dakilang Diyos, lubos po kami hindi nagpapasalamat sa mga inyo. Na ikaw po ang nagdapo ng timbang niya pa sa iyong flesh. Sa isang layunin, ikaw sambayin sa Espiritu at katotohanan. At kumain ng iyong salita ng buhay, salita ng katotohanan, pagkain na namin kaluluwa, Ama, isang pa. Lahat kami ay patuloy na lumalapit at kinikilala. Sa ganyan amin, wala po kami magagawa. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming karutungan, ikaw ang aming gabay ng Spirit, ikaw po ako muna. Sa natitira po namin, bahagi ng gawain ng sumama. Yung kamay po namin pinatalaga, ang bawat buhay po namin may ipapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede natin tayo mga kapatid. Ang ating talata ay nagtatagpuan po sa Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. Medyo mahaba lang ako. Sabi po rito, for this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and in earth derives its names. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Verse 17. So that He may dwell in your heart through faith. And I pray that you, being rooted, established in love, we have power together with all Lord's own people to grasp how wide and long surpasses knowledge, that you may be filled to the measures of all fullness of God. Verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask, imagine, according to His equal that is working with us. To Him be glory in church in Christ Jesus throughout generation forever, ever. Amen. Puri po ang kanyang buhay na salita. Pinapagatan po natin ang ating pong pag-aaral of being rooted and grounded in love. Kung linawin po natin ang direct message sa Tagalog po ay ganito. Pagtibayin, palakasin, paugatin ang pundasyon sa pagmamahal sa Diyos. Bakit po, Pastor? Bakit po ito yung winika na puso sa kanyang pusulan? Alam po niya po ng Pablo, kapag tayo mananampalataya ay hindi naging rooted and grounded in love sa Diyos, mawawala po tayo. Bakit po, Pastor? Marami pong paraan ng away para ang Kristiyano po ay ilahing pababa. Una po ay ang pagsubok. May mga pagsubok po sa pamilya na sige. Mabigat ang karamdaman, kawalan ng mga bagay na kung saan ay lubos po natin kailangan sa buhay. At marami pang
malaking bagay at ang sunod mo ay tao. Kapag tayo po ay titingin sa tao, sabi ko ng we're looking to Jesus, the author and perfecter ng ating pananampalataya. Pag titingin po tayo sa tao, mawawala po tayo. Bakit? Dahil ang tao ay nagkakamali. Tignan mo katabi mo. Nagkakamali yan, di ba? Tignan mo si Pastor. Pwede po tayo magkamali. Ang mga frequently I mention this word. I am not a perfect pastor. I am not a perfect father to my son. And I am not a perfect husband to my wife. Yes, all of us are the same. Tama ba po? Pero ang away ko ay gumagawa po siya ng paraan para po ang bawat sa atin hindi po makapagpatuloy sa paglilingkod. Bakit? Simply because kapag tayo po ay grounded and rooted sa kanyang pag-ibig, mananatili ang mananampalataya. Sa kabila ng maraming hamon sa buhay, sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay, mananatili at mananatili ka ng lilingkod. Kapag ganun po nangyari, masusunod ang plano ng Diyos sa buhay mo na ikaw at ako ay magkatulungan. Ayaw mo ng kaaway, ikaw at ang iyong pamilya ay magtatagumpay. Lagi ko po sinasabi, ako po ay laging nagmamasid sa bawat pamilya. Hindi ko mamahal kayo directly nakakausap. But every day in my prayer, lagi ko yung binabanggit sa Diyos, Lord, increase our faith. Dahil lahat po tayo ay umaharap sa maraming hamon. Tama ba po? Hindi po biro malapit ang pagsunod sa buhay. Hindi po biro ang pagtakbuhin ng ating pamilya. Pero maliwanag ang kanyang puputos, maliwanag ang kanyang punais na parating sa mga ganito. Ang sabi niya ron, magpakatatag, magpakatibay, hindi kita iwanan, hindi kita papabayaan. Yun po ang nais ng Diyos na makita ang ating mga anak na yan ay makapagtapos. Lagi ko binabanggit ang mga bata. Bakit? Kaya kapag natatapos po ang mga bata na yan, maging asset sa kanilang pamilya, asset din po sa iglesia. Sa LDA po ay almost 20 na kabataan na mayroon ngayong professional. Alam niyo ba mga anak, yung ating ngayong professional ngayon sa LDA, sila po ang pinagagalingan ng malaking pondo ng ating iglesia. Almost 70% of that budget comes from them. Samantala, dati rin sila ay katulad nyo, hindi alam kung paano makatapos, hindi alam kung paano magtagumpay sa buhay. Ngunit sila po ay rooted and grounded sa pagkamuhan sa Diyos. Ngayon po, karamihan sila ay magtagumpay. Yun din po, ang dalangin ko sa inyong mga anak na makatapos, pag nakatapos, huwag muna mag-asawa. Tumulong muna sa maraming bagay, sa magulang, sa ating sa inyong mga kapatid. Kami ba? Kapag ito po ang nangyari sa kabuuan ng ating pamilya, walang dahilan na tayo hindi magkatulungan. Yun lang, ginagawa ng kaaway ay binubulot ang ating buhay sa pagsunod sa Diyos. Maraming po siyang paraan. Isa po sa pinakamatinding paraan ng kaaway, binibigyan ko tayo ng kabalahan sa buhay. Pinapataki ang ating trabaho. Ang trabaho niyo sa mga pagpapalat yan. Right? Pero kailangan ang trabaho pag-linggo ay para sa Diyos. Lagi ko itong binabanggit. Nung aking kabataan, pag nag-apply po ako ng trabaho, kahit malaki ang offer, hindi ko po tinatanggap. Pag may linggo, cross na pagod na. Kailangan priority si Lord. Amen. So yun po ang ibig sabihin po ng being rooted and grounded in love sa Diyos. Na tayo ay manatili, naglilingkod, nagmamahal sa Diyos hanggang sa dulo ng ating buhay. Dahil kapag yan ang nangyari
sigurado, walang alinlangan, ang buhay ko, ay sigurado matagumpay na naglilinis. Ngunit, kapag tayo po ay nagkamali, kapag tayo po hindi naging rooted and grounded in love sa Diyos, sigurado, malaki po ang mangyayari hindi maganda sa buhay ko na. Kaya sa mga kabataan, huwag mo na may love ng maaga. Tama ba po, mga anak? Tumingin lang kayo sa kanila. Kaya kapag may love kayo, hindi kayo nakatapos, lalo sa kababaihan, natuntis kayo, nako, malaking problema. Kailangan makatapos tayo lahat. Kaya ang pag-ibig, mga kapatid tayo na. Sa ETS po, magkakaroon ng seminar about true love words. Hindi na tayo namin kayo. Paano may totoong pag-ibig? Ang totoong pag-ibig ay mga kapatid tayo. Hindi nagmamadali. Dahil kapag tayo ay nagmadali, mga anak, sigurado, malaking problema ang sasapitin. Yung buhay, hindi lang ninyo, pati ang inyong mga magulang, dami. Tama ba po? Marami na po akong nakita. Diyan sa LTC ay mga kailan na hindi sumunod sa salita ng Diyos. Sabi nila sa akin, Pastor, huwag kayo mag-alala. Hindi po kami magkakamali. Alam namin yung aming ginagawa. Sa kanila, may tiwala sa inyong dalawa, pero wala akong tiwala kay Satanas. Yun na nga. Nagkasawa ng maaga, nag-aaral sa Mulegyo, hindi nakatapos sa pag-aaral. Ngayon, hirap sa buhay, nag-iwalay pa ang mag-asawa, ang kanila na hindi nakatapos sa pag-aaral. Gusto ba po natin? Of course not. Pero kapag tayo po ay grounded and rooted in love sa Diyos, sigurado yung talutok ng tagumpay, abutin mo bilang isang tao at bilang isang nangyayari. Ito po yung sikreto ng away sa buhay ng bawat pusa. In Ephesians chapter 3, verse 14 to 21, ito po ay panalangin ni Paul. It's a prayer for deeper understandings of God's love and closer relationship with Christ. Panalangin po ni Paul sa iglesia dito na Philip ng Ephesians, na kung saan kailangan ay maging grounded and rooted ang kanya po pinapangalaman. Dahil alam niya po sa Pablo kung ano po ang mabigat na laban kapag tayo po ay wala sa Panginoon. The passage describe God's love and surpassing knowledge in us to the strength, experience it more fully. Ito po ang mga talata po ito ay nagbibigay po ng inspirasyon na kung saan ay maranasan mo at maranasan mo natin lahat. Di ba po masarap ng anak mo ay magtagumpay sa pag-aaral? Sa hindi nagtagumpay, tinatawag na po tayo ng Diyos. Pero doon sa nakikipagbaka pa, huwag ka magkamali pa kapit. Kailangan kamdanan natin ito. Dahil kapag nagtagumpay ang mga anak, gamay kami ng mga magulang. Amin ba po? Ako po ay testify sa aking anak. Bago ng December, sabi ng aking anak, Papa, ang gusto mong sasakyan? Rera lang kita kay Mama. Pinapili ko ako ng sasakyan. Kahit ano pa ba, bibigay ko. Ay napili ko lang ako simple. Parang special expose. Bigay ko yan ng aming anak. Dahil siya po ay sunod at naging rooted, grounded in the world. Ano ba po? Kung siya ay nag-asawa ng maaga at talagang hindi na pagtapos pag-aaral, din magagawa yun ng aming anak. Marami po dyan sa herpes sa mga anak ng kanilang magulang ay binigyan sa sasakyan. Hindi lang sa sasakyan, hindi bahay pa. Nalalaki ng mga bahay, bigay ng anak. Bakit nagtagumpay ang mga bahay? Pero din po ang dalangin sa mga taga-Normal. Amin ba? Normal, magtagumpay po tayo at ang sikreto po, maging rooted and grounded in love. Being rooted and grounded in love means growing strength and sustenance
tumutulog. Siya po ang yung, the word sustenance, ito po yung sustansya. Siya lang sa iyong buhay, talagang wala kayong inisip, Lord, help me. Huwag po tayong maluhan ng anumang sariling kaalaman. Yan sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thy heart. Lean not to thy own understanding. Acknowledge Him always, and He will direct. Ano ibig sabihin? Lahat ng iyong galaw, lahat ng iyong kilos, lahat ng iyong plano sa buhay, ibigay mo sa Diyos. Huwag kang magtiwala sa sarili mong kalaman. Si Pastor, may tatlong taon lang pong nangangarap. Pero bago po akong tumayo, sabi ko kanina, Holy Spirit, help me. Kahit nag-aaral po, gumamit po ako ng maraming libro, without the word and the virtue of the Holy Spirit, I am nothing. Ganun din po tayo sa buhay nito. Kailangan ang buong lakas, lahat na pinagmumulan, ng meron ka, inaknalis mo galing sa Diyos. Diba po, naalala niyo sa Amerika, may sunod pa ngayon. Nagyabang po sila sa Diyos. May parusa ng Diyos. Being resilient against life challenge. Ang ibig sabihin po ng being rooted, maging matatag pa po tayo. Dahil buhay, tignan mo na tabi mo. Nakakangiti lang yan, di ba? Nandito tayo sa church, o I love you with the Lord of the Lord. Ang outing, aura natin ay maganda. But deep inside in our heart, marami pong struggle. Maraming struggle sa kandapan, struggle sa kawalan, struggle sa tao, maraming pong struggle. Pero ano po ang dapat po natin gawin? Hayaan mo, ibigay mo yan sa Diyos. Kaya yun ang nais ng Diyos. In Matthew chapter 11, verse 20, kayong lubang na kapagal, ipagkatiwala, ilalaman sa Diyos ang iyong kamalisan at siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa Diyos po ka, giving a solid foundation to your life. Alam po, sa hindi nakakaalam, tinatanong ko po yung mga engineers o architect. Nakikita po natin sa Manila yung mga high-rise building. Tinatanong ko sa kanila, hindi ba madaling matubayan kapag nag-lindo? Sabi nila sa akin, Pastor, kung ano nakita kong taas ng building niya, let's say, 100 floors. Ang kalahati na yan, ang 50 floors na yan, foundation po yun. Sa spiritual, kailangan matatag din po yung ating pundasyon. Ang ating katatagan ng ating pundasyon, si Kristo. Siya lang, ang ating lakas din ng buhay ay inuga. Ang buhay ay ipanatag sa lahat ng sandali. May mga pangyayari sa buhay na minsan katayak, right? Ang natakot. Ngunit kapag atin po ang ating pundasyon ay matibay, nakatiyak po tayo, uusad ang ating buhay at hindi sa lahat, hindi po tayo mawawala sa Diyos. Alam niyo po, hanggang ngayon, marami po akong pinapanalangin na tao na sana ibalik sila ng Lord sa Diyos. Marami na po ang, pero salamat, sa heritage po ay pag-president na po, walang absent, puno na po yung ating Diyos. Puno-puno, umaapaw na po ang tao. Hindi kung bumabalik, yung mga tao ang nagtampo, tignan mo katabi mo, alam mo ba yung katabi mo ay, alam mo tayo mga Pilipino, tinatakan mo tayo mga Pilipino, tayo daw ang lagi na mga tampuing tao. Kaya ang tampuing tao, mabilis mawala sa church. Pero kapag matibay ang iyong pundasyon, sasabihin mo sa iyong sarili,
kahit anong mangyari, mananatili ako naglilingkod sa Diyos. Ano pa po? Hindi po tayo mawawala sa paglilingkod sa Diyos. Being able to withstand trials and temptation. Of course, nandiyan na po lahat yan. Sabi nga po ay temptation is not a sin. Magiging kasalanan lang po if you and I yield sa temptation niya. Kapag tayo po ay magpapipin. In last, living a life that reflects the nature of God. Dapat ang buhay dito, yung attributes ng Diyos na nakikita sa atin. Ang pagiging maamo, pagiging matulungin, ang malasakit, ang pagmahal sa atin. Yun po ang ibig sabihin niya, magkikita at magkikita. Sa mga ko, may tatlong bagay po na hindi pa po magpapaliwanag. Paano po natin maintindihan yung tinatawag being rooted and grounded in love. Number one, deeper intimacy with Christ. Kailangan tulungan po natin yung ating sarili na tayo po ay lumalim sa relasyon sa Diyos. Ang Diyos po yan ang ating pong babae. Pero hanggang ang tao ay hindi po nagkikipag-cooperate sa Diyos. Nahirapan po tayo lumalim sa ating relasyon sa Diyos. All praise that His readers will experience intimacy with Christ, which involves trusting God. Sabi ron, having a strong desire to trust God and yield to His will. Number one, kailangan pagtitiwala sa Diyos. Paano ma-build na tinatawag na deeper intimacy? Of course, trusting God. Not your own, not anything in this world, but only God. Dahil ang mundo ito, yung nangyari sa Amerika, may nabasa po ako sa Facebook. Libo-libo bahay ko na sunod. Hindi lang ang bahay, hindi magagamit sa sakyan. Ang pera, nawawala. Ang bahay, natutupo. Ang lahat ay nawawala. Ngunit yung relasyon sa Diyos, ang mayroon. Dalawa, tayo ay alis ang mundo. Ang anong meron ka, hindi mo yan pwedeng gawin. Kaya sabi ng asawa niyo, sumpayin mo ng iyong Diyos. Kaya pinahirapan mo ng iyong Diyos. Sumagot siya, hubad akong dumating sa lupa. Diba na lumating po tayo, hubad po tayo. Hubad din akong babalik sa Diyos. Yung kanyang pagtitiwala ay talagang matibay sa Diyos. Lahat kung tayo ay ugayin. Walang tao. Yung mga bata na yan, ngayon hindi pa maaari nila naiintindihan ang buhay. Pero darating ang panahon, pag sila ay nagsaroon ng sariling pamilya, malalaman na nila kung ano ang totoong buhay. Alam po natin yung mga magulang, right? Hindi biro yung patakbo ng pamilya. Lalo na kapag tapos ka, talaga naman maaga kang maaaring mawala ng buho. Ay isip. Hindi biro ang pagiging ama o magulang o nanay. Number 2, obedience. Living a life of worship and worship. Dapat ang ating buhay ay talagang nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Wala kang hinahanap. Pagdating ng linggo, sabi ka, sumaba ang puri sa Diyos. Ganito po yung ating buhay nito. Yung pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, mahirap sundin ang nais ng Diyos. Pero kapag natutunan mo sundin ang nais ng Diyos, kaiba pong pagpapala. Lagi ko sinasabi sa aking anak, tandaan mo ito. Dahil maging successful ka sa iyong career, kapag ikaw ay magbuhat sa Diyos, magiging basok ako. Ito yung tandaan. Habang gumaganda ang iyong career, lalo mo pang ibigit ang isa ng Diyos. Huwag na huwag mo yan. Kalimutan. Sa buhay, bilang tao sa first love, experiencing the love of Christ and allowing it to dwell in the heart. Pagmamahal sa Diyos. Kailangan mapatunayan mo na mahal mo ng Diyos. Mahal ba natin ang Diyos?
Dapat pag sinabi ko namin, Amen? Dahil walang kasing sarap mali ng Diyos na ating nilikha na nagbiga sa atin. Siya'y dating ng maniliga. In James chapter 4, verse 8, come near to God, sabi po ni James, and He will come near to you. Habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, siya'y lumalapit sa iyo. Anong ibig sabihin ito, Pastor? Kapag ikaw ay malapit sa Diyos, ibig sabihin malapit ka pagpapala sa Diyos. Pero kapag ikaw ay malayo sa Diyos, definitely ang pagpapala ng Diyos ay malayo sa Diyos. Ito yung lagi ko sinasabi, hindi ka pa umihingi sa iyong panalangin, ibinibigay niya ng Diyos ang iyong para sa iyo. Bakit? Malapit ka sa Diyos. Gusto mo yung malanasan ka ba? Malayo pa ang gusto mo. Sabi po simple, ito po yung biro, pero totoo. Kapag ako po sa mall, wala pa akong masyadong budget. Kapag ang isang bagay gusto ko, Lord, ito yung magic word ko tayo. Lord, pwede ko kong galpin. Lalapit ako sa bagay niya. God, pagkakulit sa akin. Minsan dinibeliver ka sa bahay. Gusto ko yan. Kapag malapit ka sa Diyos. Ang Diyos ay dumidinig sa ating mga request. Siya po ang Diyos sa mga pamilya. Maaaring hindi kaya bigay sa iyo ng iyong pamilya. Hindi kaya bigay ng mga bagay, pero kaya bigay sa iyo ng Diyos. Sa mga bagay na yan, kailangan po natin unahin ng Diyos. In Psalm 63 verse 1, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. Dapat ang katawag nito, lagi po natin ang Diyos. Wherever you go, whatever you do in your life, always pakatayan sa Diyos. Lord, help me. Lord, Lord, help me. Yung sa akin po, bago po ako tumayo, simple wish ka lang. Holy Spirit, please ka lang. I study the Word, using the book, using everything. Pero Lord, kung wala ang pagkikialam, tatayo po ako ng sarili ko lang karunungan ang nangyayari. Kailangan ang karunungan ng Diyos ang mangyayari sa buhay at sa buhay. Kapag ito po ang nangyari, sabi kayo, my whole being for you. Ang buong pagkatao mo kapag ito'y nangyari, mamamanga ka sa isip kanina. Of course, we cannot discount trials in life. Trials in life is inevitable, right? Any times of the day arises, surprise you. Your life and my life. Pero ano man mangyari, patuloy ang pananawagan ng Diyos. Don't give up. Don't give up. Nandiyan ang Diyos na tumutugon sa atin. So, buhay ko natin talaga namang dapat umaasa naman ang nagtiwala sa atin. So, normal sa atin, hindi po magiging normal kung wala kang problema. Dahil wala ng taong walang problema. Mayroon ba dito walang problema? Bibigay ko ng mikropono. Lahat tayo ay dumadaan sa problema. Normal naman, hindi mo dapat ikatakot ang problema. Of course, may mga problema na nakakatakot. Sabi ko nung nakaraan, sa akin paglilingkod ko bilang pastor, ang muntik na po ako nakalina. That is true. Dahil patong-patong po, simula 2018 hanggang 20, mid of 21, doon lang ako na-deliver. Mabigat ang problema. Right? Dumating ako nung time na kung tinitignan ko miyang Rosaya na Kids, parang 40 na lang. Then, tinawag mo ba talaga ako? Samantala natin ako, tapos ang finances namin.
nagdarama. Hindi ko ba't ganyan? Gusto ko nang bumigay. Pero talagang laban. Ngayon po ay fully recover po tayo sa heritage. Nag-increase po kami last time. Yung collection po natin sa heritage nag-increase na kalahating million. At ang plano po nila ay mas maganda pa. Maraming nire-refer. Ang Diyos po ang nagpapalago, hindi si Pastor. Hindi ang Diyos. Ano ba po? Ang pagtitiwala at ang matibay na pagmamahal natin sa Diyos. So, nangyayari. Dito rin po sa tumpad. Di ba po? Isipin po bago tayo 15 years na po tayo. Marami mga churches na maabot na po ng 20 years, 25 years. Wala po silang sarili church. Pero tayo po ay 15 years pa lang. Yung sarili na po tayong church. Wala po na po natin. Marami po yan. Gagawin Diyos. Amin ba po? Marami po po gagawin ang Diyos. Kailangan naman po natin ay magpakatipan. Of course, when we talk about love, yung sabi nga, God's love for humanity is unconditional. Ang pagmamahal ng Diyos po ay hindi kaya pong basahin. An eternal love for all people which demonstrated through His action and blessing. Christians believe that God's love is perfect, unchanging, and abundant. God's love for all. Lahat ng tao, sino naman, anumang klaseng reliyon meron ka, mahal ka ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ay naging Christian. Walang dahilan na hindi ka papala at ayusin ng Diyos ang iyong pamilya. Kaya lang nakakita po tayo ng mga bagay minsan na hindi kaya ipaliwanag ng sarili ko na. Dahil ang mismo, ang tao, ang lumalabas at lumalayo sa Diyos. Hindi kinaya ang pagsubok. Sa gitna ng pagsubok, bumibigay. Kailangan habang may pagsubok, tumitibay sa Diyos. Dahil wala, sabi ko kanina, wala naman kung dumaan sa hindi matindi. Alright? Nung patutuko po lagi ang heritage. Kung titignan mo pong heritage, way back 20 years ago, mahirap ang heritage. 90% sa kanila, may bahay lang pero may hirap. Karamihan mga anak doon, halos hindi makabayad ng tuition. Halos walang bako. Pero ngayon, masagana na sila. Bakit? Hindi po bumigil sa Diyos. Sabi mo sa dati mo, huwag kang bibigil. May dahilan kung bakit hindi mo tayo bibigil. Dahil ikaw ay malaga at mahal ng Diyos. Amin ba po? Laban sa buhay. Huwag po tayong bumigay. Dahil maniwala ko si John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin po ay hindi kaya ng ipaliwanag. Alam ng Diyos kung paano ko naghihirap. Alam ng Diyos sa mga bagay na pagod sa iyo. Ang kailangan naman po natin manatili ang pagmamahal ng Diyos. Manatili lamang ang pagmamahal sa Diyos. Kahit anong mangyari, walang, of course, parang mapanatili po tayo sa Diyos, palakisin po natin yung ating pananampalataya. Doon po sa inangat na po ng Diyos, siguro kayo inangat na ng Diyos sa atin, di ba po? Lagi ko sinasabi sa taga-heritage na marami na inangat. 80% to 90% ng bawat pamilya ng mga kasama pong birthday pamilya. Salamat, sinama po kami ng Diyos. Kaya walang dahil naman, hindi kami isama. Dahil ikaw ay nagmamahal ng lagi sa Diyos. Pero huwag po tayo maging kampante. Dahil ang buhay ko ay puno-puno ng hamon. Kahit meron ka ngayon, kaya kapag meron ka ngayon, matututo tayo magsubik. Matututo tayo mag-save. At kausap ko ngayon ang aking anak na magandang kita mo ngayon. Samantalahin mo makapagsubik. Mag-save ka sa buhay mo. Dahil lahat ng panahon ay masaya. Ama ba po?
Ang buhay natin ganito talaga dito. May lahat ng panahon na sa taas ka. May panahon na umiikot ang gulong kung ka naman sa ilalim. May panahon na umakyat na naman. Kaya kapag meron, huwag ubos biyaya. Magsubi po tayo. Para sa panahon ng kagipitan, meron po tayong malulubo sa bagay na yan. Number 2 po, God's power and God's glory. God's power means in Ephesians chapter 3, verse 20-21, all praise God for His power that beyond human comprehend. Hindi po maunawaan niyo po kung paano po gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos tao. Minsan, hindi po natin mababasa. Talaga naman, naiiyak lamang po tayo. Amen. Naiiyak lamang po tayo sa akin po ay hindi po maubos-ubos yung aking magpapasalamat sa Diyos. Hindi po ibig sabihin na nakita ko na ito pa. Sa kabila ng dami-daming pagsubok, pero ang dami-dami rin mapapala. Tama po po. Dahil sabi ko nga, ang buhay namin ng Pastor Joseph, madalas siya itong naririnig. Ito na po yung aming naririnig tayo. Tapos na po kami sa pagtatanim. Ani na po ito ngayon. For more than 12 years po kami nagtanim. Nagtanim na talagang maraming tatanim. Kasama ang sama ng Lord. Talaga naman, kahit gusto mo nung bumili. Sabi na natin anak, nung lumuwag-wag ng buhay niya, yung bahay namin na may natira pa ako may 5 years, sabi niya, papatatapusin ko lang yun ng 1 year or 2 years, binibilisan niya. Ano ba tawag ko? Madam Principal. Na binibilisan niya yung principal. Sabi niya, Papa, ang ganda pala ng principal. Kapag mabilis yung principal mo, natatapos na. Alas natapos na kami. Ba't hindi yung ginawa noon? Sabi ko sa kanya, anak, pasensya ka na. Gustuin mo namin ng mama mo. Tama ka. Exact po. Bahit sa vision, bahit sa pagkain, bahit sa sasakyan, sa bahay. Tama na. Pero ngayon, salamat. Dumating naman po ang alwala. Kaya mo rin gusto na kayo, nabibili mo na ang gusto mo bilhin sa buhay. Amin ba po? Ganun po ang buhay natin tao. Kaya kailangan naman po, kaya gusto ng Diyos, makita mo kapangyarihan ng Diyos. Sila mo na ito ay pinagpapala ng Diyos na hindi ka bumigay sa pagsubok. Makikita mo one day, papapalakpakan ng Diyos. Pero kapag bumigay ka, sigurado, lalo ng mahirapan. Walang bibigay. Amin ba po? Lagi ko po yan sinasabi sa tao. Kapit lang. Kapit lang. Tama ba po? Sino yung ating kakapitan sa buhay nito? Walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil kapag ang tao, lagi ko sinasabi, ang tao, ang labanan sa mundo, ganito. Ang tao nagigipit kahit sa pagtalim ay kumakapit. Tama ba po? Utang dito, utang doon, ganito. Hindi masama mangutang, ha? Basta magbayad na. Gawan paraan. Pero ang sabi niya sa Panginoon, kapag ikaw ay nagibit, kay Jesus ka lang kumapit. Yun po ang maganda. Pinapakita ng Diyos, bakit po? Nais ng Diyos ang buhay ko at ang buhay ko ay mapagpala. Dahil ang buhay ko ay pinagpapala. Kapag tama ang ating pong pananaw, narunawan natin Diyos. Napaparangalan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ko. Amin ba po? Kaya kapag ang buhay ko natin ay dumating na po sa taluktok ng tagumpay, lahat po tayo ay dadaling doon kapag hindi ka bumigay. Pero kapag bumigay ka, kaya mga bata na yan, yung mga graduate na rin, dalagi ko isang araw, may kotse. Service ngayon, talaga yung mga people natin, may kotse. Si video niya, sana isang araw, kukuha rin sana sa sarili niya sa akin. Ako lang nung kung kayo, anak, hindi mo ba kailangan ng sasakyan kasi hindi ko wala sa bayan ng trabaho. Kung sa labas ka ng trabaho, ura mismo ako kukuha ng sasakyan. Hiraman na tayo. Pero kukuha rin daw ko siya. Sabi ko, mag-ipon ka ng kalaging ngayon para makapagkaroon ka ng maganda, para mapapaganda.
hindi po daw siya. So ito po isang katotohanan. Paul describes God's power as exceedingly abundant above all that we ask for Him. Hindi mo po kayang magpasan ang kapangyarihan niya. Kaya sa ating pagbibigay, nabanggit ko pagbibigay, you cannot outgive God. Hindi mo siya kayang kikitan. The more you give, the more you bless. Yan. Madalas pa ako siya tayo ng inyong pastoral Diyos. Nasaan ang lapit ko? Pag nawala ng lapit ko sa pitaka o sa pusa, nagpintahan ko ng mga lahat ng pagtatanim. Karami ng pagtatanim. Pag nagtanim ko tayo sa pagbibigay, aanibig ko tayo sa kanya. Patong po ulit. Nung kami ko ng bakasyon sa one week, tatlong lugar, pakulat yung Boracay, wala po kami pera. Dahil na-announce ko na po ito. Lumapit ko sa akong tao. So, akin na yung ID. Yung ID. Binot niya po ako ng tatlong hotel, 2 airline free. Free! Laking pera po yun. Makakarating po ako sa tatlong lugar na yun, sabihin niyo po. Pero wala po akong pocket money. Anong ginawa niyo? Pastor, pasensya ka na mali. Lahat ng halos lahat ng yan po. Pastor, pasensya ka na mali lang ito. Pastor, pasensya ka na mali lang ito. Kung kami po yung umuwi ng bakasyon, pagbalik namin ng Maynila, may sobra pa po akong 50,000. Dahil sa dami ng mali, kasi nagtanim tayo sa dami. Sa panahon ng kanilang kagipitan, tulong ka lang ng tulong. Pag ako yung mamalingki, talaga kasama sila. Lalo ng pandemic, pag ako yung mamalingki, kasama ko yung mga tao. Eh sila nagkakaroon naman, naisip nila ang pagtatanim ni Pastor. Sila naman yung nagtatanim ni Pastor. Para ko kayo natin. Pero po, ang kapangyarihan ng Diyos, ipinapakita sa atin para lalo malwalhati ang Diyos. Dahil hindi naman po natin yan kaya sa gana natin. Ngayon po, sa normal, ako po, lamdam po ito na malapit na po lulusot ang marami kayo normal. Amin ba po? Huwag lang bumigay. Meron po akong membro niya sa LPS tayo. Mahirap na mahirap po. Nakapagpaaral ko siya ng nurse. Nag-Christian sa Marymount ng 3 years. Michelle. Ngayon po ay sa Texas na siya. Pinatayo niya nanay niya ng ang bahay. Bibili niya pang nanay niya ng UH. Pinagawa niya pang nanay niya ng 3 apartment. Samantala, dati namumutang ng pera niya. Ang Santo Niño na naman po nanay niya. Nilalakad na lang po yun. Yung taas na yun, nilalakad na. Nahingin pero walang pera. Naalala niya po ang aking ginawa sa kanya. Sabi niya sa akin yung anak, si Pastor, grabe yung tulong sa atin. Nandun ako po sa heritage, speaker po ako sa village church. Takbuhay yung anak niya, apat. Kaya kanya sobre. Pastor, gusto namin pasalamatan ang ginawa mo sa mga niya. Ngayon po, mayaman na po ang pamilya. Muli pa na ako. Guys, display na kayo kapangyarihan sa buhay. Na talaga nagpapasimula po tayo sa wala. Normal po yung sa wala. Pero dalating po ang bakit po na ang buhay, hindi po tayo nakapamili ng magulang kung saan po tayo pinanganak. Kapalat po ng pinanganak na sa mayamang pamilya. Paano? Nasabi ng maraming nalalaman. Kapag ikaw ay pinanganak sa mayroon ng pamilya, kapag ikaw ay namatay na mahirap, ang ibig sabihin, may kasalanan ka sa buhay mo. Maaaring hindi ka marunong umawak ng pera. Hindi ka marunong magtipid. Pero kapag ikaw dapat ang tao, okay lang kapag nabuhay na wala, dapat sa dulo ay malabang. Gusto mo yun? We need to be grounded and rooted sa pagmamahal. Idalagin po natin sa ating mga anak na yan. Ang dami yan, di ba? Ang dami po yan, pito na yan. Kapag yan ay nakapagtapos sa pag-aaral at nakapaghanap ng trabaho, sigurado
marunong ka magbigay. Uli-ulit yung mga anak, ang bumubuhay kayo sa heritage, 70% kabataan. Yung 2 million na yan ang amount na binibigay sa heritage, 70% galing sa kabataan. Dati naman po sila lahat. Grabe yung mga leader ko yung lagi mga yun. Grabe magmahal. Grabe yung ginawa natin samantala, lahat sila sa pastor. Bago akong mapag-exam, nandun ako sa register, pumupila, kumukuha ng tawag doon, promissory note. Tapos na yung kanyang mga klase gawa, sagutan, sila, sumasagot na. Isa pumapasok sa trabaho, sa eskwela, walang baon. Minsan ang magulang, namumutak lang kung kanino-kanino. Talagang nag-please. Kaya ang keyword ko natin sa bagang ito, don't. Amin ba po? Kaya nag-iurutin lang po tayo sa pagmamahal sa Diyos. Sa araw, tatapikin mo ako. Pastor, tama naman. Hindi tama sa pastor. Tama ang salita ng Diyos. So kailangan sikapin mo natin yung mga anak na yan ay makapagtapo. Sa heritage, like sinasabi may programa, bawal ang hindi makatapos ng 4 years course. Kahit wala kang pera, tapos pa rin gumagawa ng paraan para kamatapos. Nakatapos po. Patunay. Kasi pinanay yan. Nakatapos ang ating schedule. Diba po? Sabi niya, sabi ko, nakapag-aral na ng kulay. Hindi ko alam kung saan ko yung pera. Gumawa natin sa paraan, napag-aaral natin sa ating Joy. Ngayon, nakatapos ko yung ating Joy. Nabigyan po sinanay Delia sa ating project ng bahay ng Panginoon. Amin ba po? Pagiging po Diyos. Hindi yan kahirapan para po tayo yung mga. Dahil majority naman po sa atin dito ay mahirap. Kahit kami talaga sa wala. Talaga namang kahit anong gawin mo talagang wala. Pero sikap lang. Higay sa lahat last, God's glory. What do you mean this? God's glory is totally obesity. Greatness in God's glory display the church. Kaya sinabi niya, through Jesus and elite of the believers should not doubt. Huwag po tayo kailangan. God can go through them and they should praise God for His goodness. Kailangan mo po tayo kailangan. Ano sinasabi ni Pastor na pagpapalain? Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Kung hanggang ngayon, ganito ka pa rin, tanungin mo ang sarili mo. Dahil hindi pwede magkulang ng Diyos. Maaari sa money matter, hindi ka marunong umawag ng pera. Dumating ang pera sa iyo, pero sobra pa ang gasto. O kaya, hindi ka naman tapat sa pagkakaloob. O kaya, pag-isa ka ng mga tinitignan mo para sa Diyos. Alam niyo kung ito po tayo mga tao. Normal po sa lahat ng tao. Lumikikit sa Diyos kapag hindi na kaya. Maganda, habang malakas pa tayo, idikit mo ang sarili mo sa Diyos. Amen. Kapag ito po nangyari, sigurado, kitang-kita ang kalatian ng Diyos sa buhay at sa buhay. So, hindi naman po kailangan na yumaman. Pero simple lang, talagang ayos lang ang buhay. Pero ang malaga po sa lahat ng kayamanan, ito pong tandaan po natin, ito pong lagi po sinasabi sa tao, ang pinakamagandang blessing o prosperity sa buhay, yung tinatawag natin spiritual prosperity. What do you mean, Pastor? Yung kapayapaan, kagalakan, pag-ibig at pagkakaisa. Kahit simple na po ang iyong buhay, kapag kayo mag-asama, magkasundo, yung mga anak ay hindi ayos ang lahat, ayos. What is the use of making a lot of money if your life is chaos? Of course, kailangan pa rin po natin ang pera. Ano ba po? Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, ang pera ay nagpapasaya rin sa tao. Isa sa nagpapasaya. Pero ang tunay na nagpapasaya sa tao, walang ibang relasyon sa Diyos. Saan po po pagtatapos? Hindi sa mga oras. Parang
dikit na relasyon sa Panginoong Jesus upang mapanatili ang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Walang nangyayari kasi kung may ginagawa ng away. Kapag dikit ka sa Diyos, gagawa sila para yung anak sa Diyos. Tayo po ang mag-evaluate. Kailangan meron po na tinatawag na spiritual evaluation. At dahil sana pa ako kayo, na-improve ba yung aking prayer life? Na-improve ba yung aking pagdalo sa church? Na-improve ba yung aking Bible reading? Dapat tayo po ang nag-evaluate. Kapag there is something wrong, magre-reflect po ito sa ating pagkatao at sa ating kabuhayan. Yun po ang totoo. Pagsikapan din natin ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating kamag-anak, kaibigan, lahat ng tao upang maranasan nila ang dating ng pagmamahal. Of course, maging agent po tayo ng mapapalagana ng salita ng Diyos. Ano ba po? Ipagyabang po natin sa kanila kung sino ang Kristo na ating tinigap sa buhay. Of course, bago po mangyari, kailangan makita mo na sa iyo pagbabago ng Diyos. Hindi mo pwedeng ibigay ang mga bagay na wala ka. Tama ba po? Hindi mo pwedeng ibigay ang mga bagay na wala ka. Kapag sinasabi mo sa tao, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay nagkakaroon ng lahat ng bagay, ang Diyos ay ganito, kailangan nakikita rin yun ng Diyos. Kahit po yung mga tao. Kasi po, ang tao ay nagmamasilas. Ang kapangyarihan at ang kanyang kalutian ay tiyak natin maranasan kapag patuloy tayo lumalaki, tumitibay sa pagmamahal natin sa Diyos, being rooted and grounded with Him. Ano man ang mangyari sa buhay nito, laban na natin. Huwag mo tignan. Kung sakali lang, na nabigo ka rin sa lupa, tinipiyak ko sa iyo, hindi ka malubigo sa akin. Yun mo pinamaganda. Mahal, hindi mo maranasan ang masaganang buhay dito sa lupa. May very clear sa Revelation chapter 21 verse 4, walang pagtangin, walang karamdaman, walang kahirapan, walang sakit kapag narating mo ang langit. Kaya kapag nabigo ka rin sa lupa, may pinakamagandang perfect lugar para sa iyo at para sa akin, doon sa kamay ng Diyos. Yun po ang pinakamagandang lugar. Kaya lahat ng tayo ay mamamatay, right? Pero may naghihintay na tagumpay sa iyo sa piling ng Diyos. Kung hindi po tayo bibigay, tayo po lahat ay tumayo. Anak, balikin po natin yung lasa na kayo na holi-holi. Magkakaroon po tayo ng spiritual evaluation sa umaga nito. Talagang nagdaan po ako ng ilang minuto para sa spiritual evaluation. Awitin po natin yun. Patuloy ko na naglamit na prosesyon mo sa kanya. Habang ikaw ay nakatayo, kapatid, alam mo ang iyong spiritual na kalagayan sa Diyos. Sabi kanina naman ang pag-aaral, being rooted and grounded in love to Diyos. Alam mo, sa oras din, kung tama ang iyong relasyon sa Diyos, umano. Yes. Yes, Holy Spirit, when by your presence. Patuloy ka
mong marating talaga ang magandang buhay sa buhay sa pagkakas. Kung mayroon kang pagkakamali, lumapit ka sa harap sa oras mo. Kapag pinanagtapos tayo, sige po, pinakalang mo, umabot ka sa Diyos pansamantala. Nagkaroon ng problema ng spiritual, pagkakataon po natin maging tapat. Huwag mo tignan ang katabi mo. Personal na evaluation ito. If you think na mayroon ka pagkukulang sa Diyos, come to the Lord right now. Come to the Lord right now. Habang inaawit ko natin to hold you. Yes, Lord. Come. Yes, Lord. Sige po. Sige po. Humingi ng tawad sa mga bagay na hindi ka po nalugod sa mga. Forgive us. Forgive us. Lord, kaya paintulog mo po na mula sa oras na ito na maging rooted po kami and grounded in love sa pagmamahal sa iyo upang ang gawa ng kaaway, plan ng kaaway sa aming buhay, huwag po siya magtagumpay. In the name of Jesus. At hayaan po upang mula sa oras na ito, tulungan po kami sundin ang kalooban. Alam ko namin hindi kita dito. At Lord God, give us that. Equip our spiritual life and increase our faith, God, right now. Sa mga pagsubok namin ang naranasan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, right now, Lord, sinasabay po namin ang lahat ng pamilya. Lord, palitan mo itong katatagan
Binigay niya ang kanyang buong anak. Kapag sino ba sa kanya yung sumampalataya ay hindi mapahamak o magkaroon ng buhay na malalagyan. Ganun po ang pinahayag ng Diyos sa kanyang pag-ibigay. Amen po ba? Dakila ang pag-ibigay ng Diyos. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Dakila ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat sa salita niyo mga pangyarihan. Salamat sa salita niyo ng buhay. Salamat sa mensahe niyo pinapaka sa umaga ito. Tunay o Lord God, na pinalakas na kami, Panginoon, na may presensya, na may Espiritu sa araw ito, Panginoon. Thank you for your touch, Holy Spirit. And Lord, pagpalahan niyo po yung likod na ginamit sa araw. Patuloy niyo po siya, Panginoon, gabayan, Panginoon, sa kanyang personal buhay. Hallelujah. Sa iyo natin bibigay, Panginoon, ang lahat ng papuri at karangalan. Mga kapatid, ang gating na ito wala sa Panginoon. Sumaliginawa ang pagpapala ng Diyos. Ang pabor ng Panginoon sa mga kailang nakarating. Baunin natin ang kapayapaan na galangan na bumula sa Diyos. At higit sa lahat, maramdaman natin ang yakap ng Panginoon sa magdako tayo pumunta. Let the blessings of God from His Holy flow down into our lives. Pagpalain tayo ng Diyos ang mula sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say,